Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, mga kakamping, no, wala po tayong mic ngayon mga ka-action kasi grabe po talaga ang grounded sa sa tainga mga ka-action. Masakit sa tainga kaya wala muna tayong mic mga ka-action ha. So ito po mga ka-action, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo regarding po ito sa isang pagbisita ni Vice President Sara Duterte doon sa Malaysia, na kung saan natanong po siya regarding sa issue ng kanyang ama sa investigasyon ng ICC ho mga ka-action. At ayon ho sa kanya, hindi po sila nagkakausap at may mga naman po siya, may mga nakuha na po siyang legal advice o mga lawyer na mga Filipino lawyer na may alam sa international court. Panoorin po natin ito. Well, sa akin, I cannot speak for the other members of the family. Sa akin, hindi naman kasi nakakakuha din ako ng legal advice sa mga Filipino lawyers na merong alam about international. So yan po mga ka-action ang panigurado ni Vice President Sara Duterte ho mga ka-action regarding nga po sa aligasyon ni Las Cañas, ni Arturo Las Cañas sa latest update ni Arturo Las Cañas doon sa ICC nga ho mga ka-action, na kung saan nagkaroon ng preliminary investigation ang ICC dito kay Arturo Las Cañas. At ayon nga kay Arturo Las Cañas na itinuturo ito si Vice President Sara Duterte na may pasimuno ng tukhang doon sa Davao ho mga ka-action. Kaya yan po ang kanyang naging statement, no mga ka-action. Pero ang tanong po natin dito, paano ang kanyang ama? Kasi siya, may legal advice na po siya o may mga lawyer na po siya ng mga Filipino lawyer na may alam sa international court mga ka-action. Ang tanong ho natin dito, paano naman si dating Pangulong Duterte? Panoorin po natin ang kanyang naging sagot. Sigurado naman ako, meron siguro siyang mga kausap na mga abogado dahil abogado din naman si Pangulong Duterte. So naiintindihan niya yung mga legal implications at mga procedure sa ICC. So yun na ho, ang naging sagot niya mga ka-action. Siguro may mga abogado man ito si dating Pangulong Duterte para magdepensa sa kung sakali nga ho sila ay mahaharap sa investigasyon ng ICC or mapatawag sila ng ICC nga po para sagutin ang mga aligasyon laban sa kanila ho mga ka-action. So ito po mga ka-action, ang tanong po natin dito, sa paratang ba ni Las Cañas ay magsasampa kaya si Sara Duterte ng kaso laban kay Arturo Las Cañas mga ka-action, mga kakampeng? Panoorin po muna natin ang naging sagot naman ni Vice President Sara Duterte. China-challenge ko na magsampa ng kaso sa akin ng murder doon sa Pilipinas. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin ang lahat ng kanyang kasagutan ho mga ka-action. Okay, regarding sa pagsasampa kasi dito kay Las Cañas, kung sakaling magsampa, pero sabi niya naman hindi na siya magsasampa ng kaso dito kay Las Cañas. So hinahamon niya pa na kung totoo ang aligasyon ni Las Cañas, mag-file daw siya ng kaso dito sa Pilipinas. Kasi nagsasalita sa niyan, nasa Malaysia po siya mga ka-action. Okay, kung tayo po ang tatanungin ha, ito po ay sarili ko lang pong opinion, no? Diba? So bilang isang public official, alam na alam ni Vice President Sara Duterte na hindi siya pwede mag-file ng kaso dito kay Arturo Las Cañas. Kasi may batas ho tayo, diba mga ka-action? Pero hindi ko po alam kung ang kaso na ito, na aligasyon ni Las Cañas, ay saklaw ng nasabing batas. Kasi kapag ikaw ay public official, dapat handa ka po na tanggapin ang anumang sasabihin ng mga netizen laban sa iyo mga ka-action. Pero hindi ko po sure kung itong aligasyon ni Las Cañas ay maging saklaw nga po sa nasabing batas. At siguro may mga ano po yan ha, hindi perfect po mga ka-action na pwede silang pagsalitaan, pwedeng punain sa mga issue. Pero mag-ingat-ingat po, kapag sumubra po tayo, baka mamaya magkaiba po yung kung kapag sumubra ka na po, kapag below the belt na po ang birada mo sa isang opisyal. Pero kung babalikan natin si Atty. Leni Robredo nung siya ay Vice President pa ng Pilipinas, kahit ano po ang bayukbo o bugbog po siya o below the belt po ang pangyuyurak ng kanyang pagkatao, pero wala pong ni isa naging sampahan si Atty. Leni Robredo na kaso sa kanyang mga
tagasira sa kanya o tagagawa ng mga fake news, kasi alam ho natin na siya po ay isang public opisyal. Kung gusto niya man balikan o kung gusto niya man file ng kaso ang mga sumira sa kanyang pangalan o nagyurak ng kanyang pagkatao, pero hindi na po pwede kasi nga po lagpas na po o kung kaya pasaw na po ang nasabing issue, di ba? So yun po ang mahirap sa isang opisyal na pwede natin pagsalitaan, pero tayo po mga ka-action, hindi po tayo below the belt kung nabirada sa mga opisyal natin. Tayo po ay nagpupuna lamang sa issue po na kung saan gusto natin iparating sa mga ini-opisyal na nakaupo dyan sa gobyerno na kung ano ang mga pagkukulang nila at kung ano ang mga kakailangan na pukusan nila. So tayo po ay nagpupuna base lang po sa issue at tumpak na tumpak po sa issue na kung saan makikinabang po ang iilan sa ating mga kababayan na takot magsalita sa gobyerno. So tayo po ang maging way, tayo po ang magbuboses, basta nasa tama lang po, wala po tayong dapat ipangamba, no? So, abangan ho natin ang susunod po dito kung ano po ba ang mangyayari dito sa mga kaso ng mga Duterte laban sa ICC ho, mga ka-action. So, yan lang muna ang latest update natin, mga ka-action. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.